kami nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kaligtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkakalatan sa Gawa, chapter 2, verse 36 to 41. Maaari po ba tayong tumayo sa pagbasa po ng ating teksto? Kung nakita niyo na po sa inyong banal na kasulatan, sabay-sabay po nating basahin, ito po yung sinasabi. Kaya dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Last verse, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang mga kapatid at sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Pinagpaalala po ng Panginoon, kaya po salita, maaari na po tayo maupo. At tatawagin ko po si Pastor John para siya po yung bibigay linaw sa ating pong nabasa ng umaga po. Maraming salamat. Isang mapagmana, magandang umaga po para sa ating lahat. Ang Panginoon, siyang pinagpapulanan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Tayo po ay tumulog sa Diyos para ipagkatiwala ang pagpapahayag ng iyong salita. Aming namang nasa langit, ang Diyos na mabuti at nakila, ang Diyos na may pangako sa mga nagkukulang ng karunungan, kami ay humingi, kami tatanggap kung kami ay hindi nagtatanong sa isipan. Lapit namin, pangalan dito, sa pagkilos ng iyong banal na Espiritu, pagministeryo sa buhay ng bawat isa, alam mo sa napakahalagang mensahe ng pagsunod sa iyong kalooban, ng mga pangalan ng mabuting balita. Alaki po nito, tinataas po namin ang sangkapuluan ng Pilipinas sa lahat ng mga nilipugyo na tumatayo sa simbahan Kristyano upang sila naman ay maging talian din ang iyong pagpapalang espiritual, Panginoon. At maging epektibo sila magpapahayag sa mga kanyang ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. Kaya aming nilalapit namin Ama, dinadalangin ang alam ni Jesus sa iyong Santong Espiritu. Amen. Amen. Nang dumating po ang isang misyonero sa isang tribo sa Africa, wala po siyang nasumpungang Kristiyano. At nung siya po ay umalis, wala pong makitang pagano. Lahat po ay Kristiyano. Tulad po ng pagsunod sa ating tema ngayong umaga, Evangelistic Revival, na kung saan ay atin pong titignan ang katotohanan nito sa atin pong binasa sa aklat po ng mga Gawa, Kapitulo 2. Actually, ito po ay magsisimula sa talatang 14 hanggang 41. Medyo mahaba lang ang basahin, kaya pinaibli na lamang po natin. Ang masiglang pangangaral ng isang mangangaral ay nagdudulot ng sigla sa mga tagapakinig. Ano-ano ang mga katotohanan na nagpapasigla sa damdamin, kaisipan ng nakarinig ng mensahe patungkol sa Diyos. Sa bahagi po ito ng ating binasa, napakarami pong katotohanan tayong matutunghayan na magbibigay sigla sa ating puso at isipan. Tingnan po natin ang unang
katotohanan na hiwalay po sa ating binasa. Una po, ang kanyang salita ay may kapangyarihang magbigay buhay. Ayon po sa John chapter 5, talatang 25, ganito po ang ating matutunayan doon. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng kanyang salita. Kung darating ang panahon, sa mga nakirinig ng kanyang salita, sila ay mabubuhay. Yan po ang sinasabi sa John 5:25. Sa ibang salin po ng Biblia, huwag ninyong ipanggilalas ito. Na darating ang oras na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos. At alam po natin kung sino po ang tinutukoy na patay dito. Ito po ay ang mga taong buhay sa pisikal, sa spiritual nilang kalagayan, sila po ay patay. Yan po ang maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos. Kung atin po susundan ang Ephesians chapter 2 verse 1, noong una, dati kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at pagsuway. Tayo pong lahat na nakarinig ng mabuting balita, ito ho ay nagdulot ng kaligtasan sa atin at tayo ho'y ibinangon dahil sumasa atin ang Espiritu Santo na nagbibigay buhay. Malinaw po yan sa Ephesians 1:13. Ang sabi po ng Bible, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. John chapter 6:63. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Kaya sinabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang gospel sapagkat ito ay ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng sumasampalataya. Isang katotohanan po kung bakit nagkaroon po ng evangelistic revival noong nangaral si Pedro na may 3,000 kaluluwa ho ang sumampalataya o naligtas sapagkat ipinahayag, ginamit ni Pedro ang ebanghelyo kay Kristo na may kapangyarihan magligtas at magbigay ng buhay. Kaya hindi ho nakapagtataka kapag ang isang mangangaral ay ipinahayag na, ginamit na ang salita ng Diyos. Ito ho ay nagpipenetrate sa puso at isipan ng mga nakikinig. Pangalawa ho natin makikita at unang katotohanan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 2, 16-17. Makita po natin ang unang katotohanan na maaaring makapagpasigla sa atin. Una, tayong mga hindi Hudyo na sumampalataya ang tinutukoy ng propeta sa Lumang Tipan. Talatang 16-17. We're being part of Old Testament prophecy. Si Propeta Joel po ang nagpahayag nito. Kung alam po natin ho ang sinasabi ng Diyos, ang bagay na ito ho ay magpapasigla sa ating puso at kaisipan. Palinig po natin sa mga talata. Bagamat binabanggit po dito na ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman, ito ho ay may kinalaman sa mga lahi ng tao. Pero, hindi ho lahat ng Pilipino, Amerikano, o ano bang lahi ay pwedeng panahanan o pagkalooban ng banal na Espiritu. Kasi yung sinabi ko, binanggit dito,
ibubuhos ng Diyos ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. Tulad ng binanggit ko, ito'y may nilalaman sa mga lahi ng tao, pero hindi lahat ng mga binanggit kong mga tao sa bansa ay makatatanggap ng Espiritu Santo. Bakit po? Ephesians 1:4, ang sabi ng Bible, tayo daw po, sino yung sumampalataya, ay pinili ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan. Yan ang napakalinaw na itinuturo ng Bible. Then, kung atin pong titignan ang gawa, kapitulo 13, talatang 4-8, ganito po ang ating matutunghayan. At narinig ito ng mga hintil, ay natuwa sila at niluwalhati ang salita ng Diyos. At gaya ng marami na mga itinalaga sa walang hanggang buhay ay nagsisampalataya. So, ibig sabihin, napakaliwanag ng Bible, ang banal na Espiritu na inihula sa lumang tipan ay nakapaloob lamang doon sa mga hinirang, doon sa mga taong itinalaga ng Diyos para maligtas. At hindi maaaring hindi sila makakarinig ng gospel according to Ephesians chapter 1 verse 13 na mula na kanyang marinig ang mabuting balita. Ito'y nagdulot ng kaligtasan at ipinagkaloob ang banal na Espiritu bilang katibayan ng pagkahirang. Yan ho ang maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Basahin po natin ang awit 17:14 para lalong maging malinaw. Psalm 17:14. Sabi po dito, mula sa mga tao na ang bahagi sa buhay ay sa sanlibutan ito lamang. Pansinin nyo. Ibig sabihin, bagamat si Kristo Jesus ay namatay para sa lahat, napakaliwanag po na siya'y namatay para sa mga hiniran. Bakit? Kasi sabi ganun ni Haring David, may mga tao talagang ang kanilang destinasyon ay dito lang, hindi sa kabilang buhay. So napakapala, yung mga sumasampalataya, dahil before laid the foundation of the world, nasa isipan tayo ng Diyos, nasa puso tayo ng Diyos. Ito ay isang pambihirang katotohanan na tunay na ating natutunghayan ngayong umaga, na malinaw na itinuturo po at tinutukoy ni Propeta Joel, yung lamang mga hiniran, yung lamang mga inilalaga para maligtas ang pananahanan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin mga kapatid, kung sa tingin po natin nangungusap ang Holy Spirit, matuwa tayo at maging masigla. Tulad na nga ang binanggit, dahil yung kabilang na po ang church sa plano ng Ama na siya ay pagkalooban ng Espiritu Santo. Pansinin po natin yung pwede sagat na magawa. Nung pong marinig ni Cornelio ang mabuting balita na ipinangaral ni Apostol Pedro, ano hong nangyari doon? Sabi doon, bumaba ang Espiritu Santo. Ibig sabihin, sila napatay sa espiritual na kalagayan, naranasan din nila na sila'y mabuhay sapagkat pinagkalooban sila ng banal na Espiritu. Pangatlong katotohanan na atin ang makikita, ang mga tanda at himala na ginawa ni Jesus ay nagpapatunay na yaon ay ang gawa ng Ama para paniwalaan siya. Siya nga ang kanyang sinugo. Look at verse 22 and 23. Ang isa ko sa mga pambihirang himala na ginawa ng Panginoon ay nung pong buhay niya si Lazaro. Alam natin, nang si Lazaro ay buhayin, 4 na araw ng patay. So sabi ho ni Maria, 4 days na ho, Panginoon, nabubulog na.
Pero pansinin mo natin, ano bang binabanggit sa John chapter 11:42, inyong tunghayan. Sabi doon sa panalangin ni Jesus, ang nalalaman ko, pinakikinggan mo akong palagi. Take note yung susunod. Datapwat, dahil sa mga tao na nakapaligid o nakatayo sa palibot, ay sinasabi ko ito. Anong dahilan? Upang sila nawa, manampalataya na isinugo mo ako. So malinaw na yun ang intention kung bakit ginawa ng Panginoon ang bagay na yun. Pansinin po natin, isang himala o pambihirang tanda rin. Lumapit si Jesus sa isang puno ng higos. Nakitang walang bunga. Sinumpa ng Panginoon. Then, lumayo. Pagbalik, nakita ng mga alagad, tuyo ang puno. Nilapitan si Jesus. Bakit kailangan ipakita? Ibig sabihin, para mahayag, para paniwalaan, ito nga ay Diyos na sinugo ng Ama upang sila ay maniwala. Ang mga taong ito o mga Hudyo ay maniwala. Pansin din natin doon, si Jesus po ay nakiselebrate sa pagkatatag ng templo sa Jerusalem. Nilapitan siya ng mga Hudyo at inusisa. Sabi nila, kung ikaw ang Kristo, sabihin mo sa amin ng hayagan. Anong sagot ng Panginoon? Sabi niya doon, ang mga gawa na aking ginawa sa pangalan ng aking Ama, ang mga ito ay nagpapatutuo tungkol sa akin. So, pansinin po natin. Ngayon, isang bahagi ng gospel, ganitong sabi ni Jesus. Ganito niya natakan ako, nananta. Kawa-kawa ka, ang Pernaon. Gusto mong mataas hanggang langit. Kung sa'yo ginawa, ang mga kababalaghan, kung sa Sodoma at Gomora, ginawa ang mga kababalaghan, ginawa sa Capernaum, ang sabi mo ni Jesus, nananatili pa hanggang ngayon ang bayan yon, ang bansa yon. Sabi ng Panginoon, higit na mas matinding parusa ang naranasin ng mga taga-Capernaum. Dahil si Jesus ay nagpakita ng mga tanda at himala, pero hindi nila tinanggap, sinampalatayanan ang Panginoon. Tulad po ng sinasabi sa talatang 22, kung paano, pansin niyo po, kung paano kayo mismo ay nakakaalam ng mga pambihirang tanda. Sino sinasabihan? Yung mga nakikinig. Ibig sabihin, hindi din sa mga Israelita ang hindi maisulat ayon kay Apostol John na himala ng Panginoon ang sabi, kung susulatin daw ang lahat ng himala na ginawa ni Jesus, kulang ang aklat. Ibig sabihin, sabi doon, isinulat ang mga bagay na yun upang sila ay manampalataya. Pero pansinin natin ang ginawa ng mga Hudyo sa ating Panginoon. Marahil kung sabihin ni Pedro, yung pong nasa talatang 23, ano mo sabi diyan? 23, na inyong dinakip at pinako sa krus at pinatay, itong si Jesus, kasi nyo, marahil po, during that time, inukurot-kurot na ang kanilang mga puso. Sabihin, dinatabukan na. Pinukundik na sila ng banal na Espiritu. Dahil may ebidensya na itong Kristo na kanilang inilipusta, pinatay, ay tunay na Diyos sa pamamagitan ng unang mga tanda at himala. Hindi pwede nila sabihin, kung alam ko lang. Hindi. Kitang-kita nila. Pambihira ang gawa ng Panginoon.
Isang pastor ang nagbigay-bigay habang tinatalakay yung dusa, sakit at kamatayan ni Jesus. Sabi ng pastor ay ganito, si Jesus ay nagpakamatay. Nagpakamatay si Jesus. Ay maya-maya may lumapit na isang miyembro. Pastor, hindi mo nagpakamatay. Pinatay! Kaya mga kaibigan, si Jesus ay pinatay, hindi nagpakamatay. Siya'y namatay para po sa atin. Mga kapatid, bagamat dapat ganun po ang mangyayari, yung nangyari, na kailangan mamatay ang Kristo sa krus. Hindi po tayo buhay noon at hindi rin tayo mga Hudyo na dumakit sa ating Panginoon. Hindi tayo nanakit, hindi tayo ang nag-alimura, hindi tayo pumatay. Ang tanong, lumalaman po ba natin na pinahintulot ng Ama na siya'y nagdanas ng ganong kahihiyan o karanasan? Dahil ayaw ng Ama na tayo maparusahan? Anong ginawa? Ipinaako. Sa halip na tayo, inako ni Jesus ang parusang dapat tayo ang magmatay. Noong malaman natin, meron po bang kurot? Nanggilit ba yung ating luha? Dinatabukan ba natin ang ating dibdib? Noong malaman natin, na kailangan pala na pinatay si Jesus ay dahil sa atin. Hindi mo ba tayo nalulungkot, mga kapatid? Kapag tayo gumagawa ng kasalanan, di ba walang halika po natin ang nangyaring kahihiyan at kamatayan ng ating Panginoon. Nakakaramdam po ba tayo ng awa sa ating mga kapwa? Yamang ipinataman niya sa atin ang kanyang masaganang habag at pag-ibig. Sabi ng Bible, kahabagan ninyo ang pasakot. Iligtas niyo ang pasakot. Sabi nung ng Matthew 28, humayo kayo. Gawin niyo mga alagad ko ang mga bansa, turuang sumunod sa Panginoon. Kung tayo pinanagahan ng Banal na Espiritu, kung tayo may kaligtasan, kung tayo may kapatawaran, kung tayo mga tagalangit, anong damdamin natin sa ating mga mahal sa buhay? Hindi ba tayo naawa sa atin? Dito meron tayong maramdamang awa. Salamat sa Diyos. Pagdating naman sa langit, pati papawin ang luho. Kahit nasa impyerno na yung mga mahal sa buhay. Pero, habang may buhay, dapat di pinaawa tayo dahil may chance na sila'y maligtas kung sila'y kabilang sa mga hinirang. At kailangan mong ma-share ang gospel sa kanila. Pang-apat na katotohanan, anak, sumobra. Pang-apat na katotohanan, ang mensahe ng tagumpay. Verse 30 to 35. Ano mo munang makikita natin? Victory over the grave. Talatang 30 po. Ano siya sabi dyan? Sa makatuwid baga bilang isang propeta, sinong propeta? Si Haring David. At nalalaman na ang Diyos ang nagsalita sa kanya na mula sa bunga ng kanyang katawan, alinsunod sa laman ay ibabangon niya si Kristo upang umupo sa kanyang trono. Yan po ay sa talatang 30 po. Dito po sa bahaging ito, victory over the grave. Meron pong 3 authentic evidence na makikita natin para patunayan
ang Kristong ating sinasamba ay bumangon diyan. Una, makita ko natin, yun yung testimony ng mga apostol. Anong sabi diyan? Ang Jesus na ito, na ibinalo ng Diyos, na tungkol dito kami lahat ay mga saksi. Yan ho ay makita natin, kung di ako nagkakamali, 32. Ibig sabihin, napakahalaga ho ng role ng 12 disciples sa pagkabuhay ni Jesus, sa pagkakatawang tao ni Jesus. Ang sabi ho ng apostol diyan, sa kanyang sulat sa unang Juan 1:1, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, naramdaman, nahawakan ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. So, kasi natin, pambihirang katotohanan na nagpapatunay, nire-refer natin pagka Holy Week, na tunay na nabuhay si Kristo sapagkat ang witness ay yung 12 disciples. Nakalayunin kung bakit magandang sa uluhin yung credo ng mga apostol para bigyan din na yung ating sinasampalatayanan ay nagtagumpay sa libingan. Pangalawa na ating makikita na pambihirang katotohanan na buhay ang ating tagapagligtas ay ang pagbibigay ng Espiritu Santo. Dahil hindi bababa ang Espiritu Santo o si Jesus ay wala sa langit. At yun ang katibayan, makikita natin, na kumilos ang Santong Espiritu habang nananaroon si Pedro. Kasi yung pambihirang tanggap, yung lingwahe ng ibang mga bansa ay sinasalita ng mga mananampalataya. So ito'y pambihirang gawa ng banal na Espiritu. Pwede rin nung namin isama, pwede maging pangatlo, Psalms 110, verse 1, yun yung promise of the resurrection of our Messiah. Sabi ko ng Bible, pinahayag po ng Diyos Ama ay Haring David na hindi mawawala ng hari ng luluklok sa kanyang trono. Mahaba akong panahon na walang hari sa Israel. But noong kung AD 37, around, hindi ang bensa, nang si Jesus ay ipangon ng Espiritu ng Diyos doon sa libingan. Ito yung binabanggit sa lumang tipan na hindi mawawalan ng haring luluklok sa trono ni David sa kadiyusan at sa katapunan po ng ating Panginoong Jesus. Patungkol sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon nang galing sa binhi ni David ayon sa laman. Romans chapter 1 verse 3. Maliwanag doon. Pangatlong tagumpay ating makikita dito. Victory over the sin. Verse 31a. Anong bagay yan? Di ang kanyang laman ay hindi nakakita ng kabulukan. Alam po natin sa kalagayan ng taong namatay, pag ito'y nakailang araw na walang formalin sa katawan, magiging masangsang na po ang amoy. Alam din po natin na sinabi ng Diyos kay Adan, ikaw ay galing sa lupa, magbabalik ka sa lupa. Alam din natin ang Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ngayon, ang sabi mo ng 1 Corinthians chapter 15, o kamatayan, nasaan ba ang iyong tibo? O libingan, nasaan ang iyong tagumpay? Ang tibo o kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. 1 Corinthians 15, 55, 56, yun po binabanggit doon. Kaya naman po sinabi ni Jesus,
Ako ang pagkabuhay na muli at ang buhay. Siya na nananalig sa akin, bagamat patay na, ay mabubuhay. Yan po yung case ni Lazarus. John chapter 11, verse 25. So, kita po natin, pinagtagumpayan ng Panginoon ang kapangyarihan ng kamatayan. Hindi nakapiligtid kay Jesus. Alam mo ba natin, wala na rin po ang kapangyarihan ng kasalanan. Mamamatay tayo physically, pero hindi tayo pupunta ng impyerno. Katulad ni Jesus, dahil pinanalo sa kanya ang impyerno. Dahil pinabili ng Panginoon ang pinakamakamandag sa lahat ng kamandag. Ang pinakamataas na uri ng bino na pumasok kay Eva at Adan, na naranasan ng lahat ng lahi, ang siyang nagdugmok sa takot. Pero salamat, ang sakit na ito ay curable because of the blood of Jesus Christ na tumiis kung sa Diyos. At mapagod tayo dahil naranasan natin ang kagalingan, ang kaligtasan nito. Kung tayo manampalataya, kung tayo panahan ng banal na Espiritu. Victory over the hell. Pagdating sa pronunciation, minsan ako nagkakaproblema. Ay minsan akong bakit mo dahil hindi kayo yung high heel. Hell. Impyerno. Tingnan po natin, paano na pagtagumpayan ni Jesus ang impyerno? 31:8-2. Sabi diyan, na ang kanyang kaluluwa ay hindi iniwan sa impyerno. So, makita po natin, ginamit po ni Pedro ang quotation ito mula sa awit 16:10. Ano sabi ko diyan? Sapagkat di mo iiwan ang aking kaluluwa sa Hades, yung impyerno. Sa English version, for thou will not leave my soul in hell. Iniisip ko lang, maaaring ito ay binanggit ni Apostol Pablo o ni Pedro dahil sa kanya mismo pinagtibay ng Panginoon ang patungkol sa impyerno. Remember? Yung sabi ni Jesus, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, si Jesus yun, ay itatayo ko ang aking church. Tayo. Ang pangako, hindi makapananalig. Kanino? Sa church, ang pintuan ng Hades. So, lagi kong binabanggit, napakapalad po natin mga kapatid. Dahil ang pundasyon ng ating pananampalataya ay si Jesus na pinakikilala ng Bible. He is the cornerstone. Ano ba cornerstone? Yung bigat, tibay. Ang sabi ni Peter, 1 Peter 2:6 yata, hindi mapapahiya ang mga nananalig sa Kanya. Maraming professing Christian, kilala si Jesus, pero malinaw, napakaraming suway ang kanilang pananampalataya. Hindi sila masiyahan sa matibay na pundasyon. Nandiyan ang religion, nandiyan ang good works, nandiyan yung laws. Napakaraming suway. Pero, napakapalad natin. Yung mga mananampalatayang hindi umaasa sa ibang suway, parang tukod, ay napakapalad dahil ang kanyang tagapagligtas ay ang creator ng lahat ng bagay. Ang nagtatag ng mga pundasyon, patibayan ng buong mundo, ng mga planeta. At kailangan ng mga sumayan, magsiraan dapat ang tao kay Jesus na siyang pundasyon ng ating pananampalataya. Remember, hindi lahat po ng tumatawag ng Panginoon ay pupunta sa langit. Tayo lang mo yun.
Kaya namin po binibigyan din yung pambihirang kalagayan ng mga mananampalataya. Ano sabi ng Bible? Kung magkagayo, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy ng walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Matthew 25:41. So, hindi tayo pupunta doon. Ang pupunta doon ay yung kilala sa Jesus, yan ang daming tubong na umaalalay para makalatisan. Tayo, ng ating pinasasaligan ng pananampalataya, ay nakasalig sa malaking bato, in-establish ng propeta, ng mga apostol, ng patibayan ay si Kristo. Kasi natin, bakit gano'n ang takbo namin pag-dimisahan? Para ipakita natin yung pambihirang kalagayan, baka sakaling tumilos ang banal na Espiritu at magkaroon ng revival sa puso natin na mag-share tayo ng gospel. Kaya, hindi ko sa Panginoon, i-direct mo ko sa tamang pagtingin sa mga palataya. Na-revive ang mga nakinig. Kasi totoo lahat na sinabi dito eh. From Old Testament, sa hula ni Haring David, sa hula ni Propeta Joel, sa nakita nila kay Jesus, sa pinatutuhanan ng mga apostol, sa nakikita nila sa mga tao may banal na Espiritu, nagiyakis ang kanilang kaisipan, kalooban, at sila nagbisan at lumapit sa mga pastol na auta sa lipunan. Ano ang dapat namin gawin? Sinabi, pagsisira ng palikuran ng kasalanan, manampalatayang pag-bautismo. Sinasabi ngayon ng salita ng Diyos, anong gagawin ninyo? Yamang nakita ninyo ang pambihirang gawa ng Diyos sa ating buhay. Eh siyempre, kung hindi na mo, tutulog, sa linggo babalik, iniisip kong tamang gaganda kong tema na binigay ni Pastor habang pinag-aaral ko. Ano na ho nilapat namin? Kakaganda ko din. Nakalulungkot, parang ganun lang ang routine eh. Makikinig, matutuwa, aalis, mag-aapakuli ng bagong maganda. Yun ang nakakalungkot. Ngayon, ano mong pasunod? Victory over Satan and his principalities. 34-35. The message about this is over. Alam natin. Ngayon, anong magandang bigyan din? Magandang talakayin dito ay ito. Anong katotohanan meron sa mga sumasampalataya? So, ibanan natin yung talo na, pinagtagumpay sa Satanas. Itong gusto kong bigyan din. Basahin po natin ang awit, talata 35. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, dapat siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Tunghayan natin ang sinasabi ni Pablo sa taga-Epeso. Epeso chapter 2 verse 6. Anong banggit doon? At tayo'y ibinangong kalakit niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Tandaan niyo, basahin po natin ang Epeso chapter 1 verse 21, 22. Ito ang binabanggit. Sa kaibabawan ng lahat ng pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasabog at sa bawat pangalan na binabanggit. May binabanggit po sa ibang salin ng Biblia na hindi lamang sa sanlibutan ito, kundi naman sa darating. Talatang 22. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng bagay sa church, iglesia. Pansinin po natin yung realidad niya. Kung tayo'y
kasamang pinaupo sa sangkalangitan at nasa ilalim ng talampakan ng Panginoon ang lahat ng pamunuan. Ibig sabihin, nasa ilalim din po ng ating mga paa si Satanas at ang kanyang mga kampong. Yun ang sinasabi ng Bible. Kasi, pansin nyo, pinaupong kasama sa langit. Tapos sabi, inilagay ng Ama ang lahat ng pamunuan sa talampakan ni Jesus. Nasa ba yung ating puwet? Nasa langit. Pinaupong kasama ni Jesus sa langit, spiritual na kalagayan. Kung ibig sabihin, may napakaganda mo na sinasabi dito. Doon tayo po ay unbeliever. Kung atin po titignan yung rank of power, God, Satan, tayo po. Pangatlo tayo. Sabihin natin karne. Ang mga hindi mananampalataya ay tanga ni Satanas. I'm sorry to say. Yun mo ito. Pero nung tayo manampalataya, nagkaroon ng pagbabago sa rank of power na meron ng mananampalataya. God, tayo, si Satanas. Yun ang banggit ng Bible. Naalala mo yung kanta, For the Lord is my power, and the door of the enemy, and the digital tower, you will the devour, and then the kingdom of darkness underneath my your feet. Inuwasabi, totoo yun. Para lang mahirap paniwalaan. Pero totoo yun. Kaya naman yun, hindi mo nakapagtataka na kapag mayroon mong inaalihan ng demonyo, sumusunod ho ang demonyo sa isang mananampalataya na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Marami ng pastor, layman, ordinary member, sinunod sila ng demonyo. Yung mga demon possession. Kasi, yun ang katotohanan din nasa ilalim ng ating mga pa. Susunod mo ang demonyo kung tayo namumuhay ng matuloy. Nakaugnay sa gospel, nakaugnay kay Jesus. Meron pang power. Tingnan pa rin natin yung power of resurrection available sa atin. Kaya hindi tayo maano sa Indian. Isa kong katotohanan na ating makikita sa kwento ng pangaral ng Apostol Pedro kung bakit nagkaroon ng evangelistic revival dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu, ang puso't isipan ni Pedro ay ginamit sa galuyan upang ihayag ang mga katotohanan tungkol kay Jesus na kanilang nireject at pinatay. Magkakalaki pong ginamit ng Panginoon ang binabanggit na kapahayagan sa lumang tipan, ang karanasan ng Panginoon. Napakaliwanag po na gano'n. Ang mga pambihira, gawa, at tanda ng banal na Espiritu ay namusap sa kanila. Ang tanong, namusap po ba sa atin ang salita ng Diyos? Ang mensahe ito ng katotohanan. Ang inyong Bible ay punong-puno ng buwid, punong-puno ng estabilo, makasabay lang ng buwid. Ano ang nabuwid sa puso natin yung mensahe? Kaya nakurok, pag tinurok, ay kurok, ay kirot pa rin. Ano, ganun po ang ating ng salita ng Diyos. May application. Sabi ni Charles Swindoll, ang kaalaman na walang pagsasabuhay ay hindi nakaabot sa kanya ang layunin ng Diyos. Sana hindi tayo yung binabanggit ni Santiago at tapos makita sa salamin ng sarili ay nakalimutan. Ganun ang salita ng Diyos na parang salamin.
may sinasabi pinaiwanin sa atin na kailangan natin ayusin. Mga kapatid, hindi lamang tayo pinagpala ng Diyos sa mga espiritual na bagay. Hindi lamang tayo narito sa church para maging bench warmer. Ito po yung ilalim ng inyong buwan. Hindi lamang mo tayo pinligtas para magdala ng debata istis, para humingi ang buwan. Layunin ng Diyos sa pagawin ng bawat isa na tayo po ay maglingkod, sumunod sa anumang larangan, partikular po ang may pangalan ang mabuting balita na siyang bumalong sa puso natin. Bumalong ito para maging mabuting katiwala. Ang requirement lang po sa akin sa ni Gabdo, hindi ako nakakamali, verse 1 o 2 Corinthians chapter 4 verse 1, ang kailangan sa katiwala ay maging tapat. Paano may makikita ang katapatan? Katulad ng mensahe doon sa kanan. Pinagnegosyo, hindi ibinabako. Ito ang gospel. Sabi ni Pablo, may pananagutan ako, hindi lamang sa mga mundo, ay sa mga hindi. Sa marunong at sa hindi marunong. Ang pananagutan doon nito, pinamit may utang. Tayo lahat ay ganun. Hindi anghel ang ginamit ng Panginoon para tayo maligtas. Mismo ang ating gawa. Para ihayaan ang bigyan gawa ng ating tagapagligtas. Basahin natin ang Pilipos. Dito tayo magtapos. Pilipos chapter 2 verse 1 hanggang 8. Sabay-sabay mo natin basahin. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong kaaliwan ng pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking luwa sa pagkakaroon ng gayunding pag-iisip. Magtaglay ng gayunding pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaligsahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring ng iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-isip na kay Kristo Jesus dinaman. Okay, tama na. So yun, sana itong mensahe ito na ating narinig, kahit po 1/3 may apply mo natin. Hindi 100% at napakalinaw ang encouragement ng Panginoon. Nakakatuwang pag-ibig. Kapag may isang kaluluwang nagbalingkod sa Diyos, tuwang-tuwa ang amang nasa langit. Hindi lang po anghel ang amang nasa langit ay tuwang-tuwa sa mga kaluluwang magbabalingkod sa Diyos. Paano sila babalingkod? Ibahagi natin si Kristo ang kanyang mabuting balita. Glory to God. Praise the Lord.